Nais ko munang ipabatid po sa inyo mga batid, ito po ay sinulat po ni Pablo doon po sa church ng Efeso. No? Ito po ay naka-address sa mga kapatid. Okay? So, kita po natin na ang binabanggit po dito ay mga bagay na kung saan ay utos po ng Panginoon na tayo po ay magpakalakas, no? Sapagkat alam po natin na tayo bilang tao ay mahina po at ang Diyos ang siyang malakas po sa atin. Kaya kailangan natin na tayo po ay maglingkod sa Kanya, makasama at tayo po ay makipagkaisa, no, sa Kanyang mga gawain, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang nais po sa buhay po natin. Kaya dito sa verse 8, ang sabi po dito sa Tagalog, no, yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. No? At dito makita ho natin na tinuturo po ni Lord sa atin na dapat tayo ay gumawa ng mabuti, no, sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Bawat isa, ibig sabihin sa bawat kapatid, bawat mananampalataya. Kaya ito po ang ginagawa natin, isa po ito sa ginagawa po natin, isa po ito sa mabuti, no, na ginagawa po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Kasi ang kabutihan po ng tao, hindi lang yung hindi ka nangangaway, no? Hindi lang yung hindi ka nag-agrabyado ng kapwa mo. Hindi lang po yan. Pag sinabing mabuti, malawak po yan, no? Kaya kasama po ito, yung ating ginagawang ito, na tayo po ay gumawa ng mabuti, of course, sa ating Panginoon. Sapagkat sabi ni Lord, ay tatanggapin po natin sa ating Panginoon ang mga bagay din, of course, na mabuti. Ang sabi ni Lord, ito po ay maging alipin o laya. Sa verse 9, sabi, at kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. No? At iwan ninyo ang mga pagbabala. Okay? Ang tinutukoy po dito na kasi tingnan niyo po, maliit na Panginoon, no? No? Letter P, tama po. So maliit po siya. Ibig sabihin po, hindi itong Panginoon mismo natin pa si Kristo, kundi yung Panginoon namumuna. No? Kaya sabi ho dito, malinaw po, at iwan ninyo ang mga pagbabala, yamang na pag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo, ibig sabihin, both side po, naglilingkod sa Lord, ay nasa langit, at sa Kanya ay walang itinatanging tao, no? Sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? So, bakit po walang tinatanging si Lord na tao? No? Kasi sa Lord, kung anong gusto niya, nagagawa po niya. No, hindi porque ibig sabihin, bakit pastor yung kapitbahay ko mayaman? Bakit ako mahirap? Nagtatangi si Lord, hindi ho ganon, no? Ang tinutukoy na nagtatangi si Lord, ibig sabihin, kung anong gusto niya sa isang tao, yun po yung masusunod, tama? Yun po yung mangyayari, kung ano yung kanyang kalooban. Okay? Subalit, may bilin po si Lord sa atin. Anong bilin po ni Lord? Verse 10. Sabi dito, sa katapos-tapusay mangagpakalakas kayo sa Panginoon. No? Finally, my brethren, no? I be strong in the Lord and in the power of His might, at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. So number 1, makita ko natin dito sa verse 10. The number 1, the address to the brethren. Kita ko natin, naka-address po ito. Kaya po ang ating paksa, strong in the Lord by His grace. No? Be strong in the Lord by His grace. Kaya una, the address to the brethren. Bakit? Sabi po dito ni Pablo, finally my brethren. So naka-address sa mga kapatid sa pananampalataya. Pag sinabi po ba brethren sa church po, sa loob na ng church, mga mananampalataya na po ba? Amen. Mananampalataya na sila, no? Kasi brethren na po eh.
Kapatid sa Panginoon, ibig sabihin. Yung word po na brethren o kapatid, hindi po ito salita na para bagang inadapt lang natin sa ibang mga sekta. Ito po, tunay na kapatid sa pananampalataya. Kapatid sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kapatid po bilang anak ng Diyos. Kasi lahat tayo anak ng Diyos eh. Tama? Kaya natural, tayo pong lahat na mga anak ng Diyos, magkakapatid sa Panginoon. Okay? Kaya naka-address. Kaya sabi dito, finally my brethren, ibig sabihin lang po ay nagkapatunay po lamang na pag sinabi pong brethren in Christ, ibig sabihin, the regenerated children of God. Ibig sabihin, mga na-born again na po. Kasi, kaya ka na ng palataya sa Lord kasi na-born again ka na. Tama? Okay? So, this instruction is not given to the world, but to those who have already been born of God. Tayo po, pinanganak po ng Diyos. Tama? Binuhay po tayo ng Diyos sa kalagayan natin patay. Si Lord po ang gumawa, hindi po ang tao. Hindi po yung kung ano-ano ang sinasabi ng mga tao. Hindi ho. Si Lord po, no, ang gumawa po nito. Kaya po tayo, ang nagligtas po sa atin, yung Diyos kasi po, binorn again po tayo ng Diyos sa kalagayan natin ng kasamaan, no, sa harapan ng ating Panginoon. No? Sabi po dito, regeneration is the sovereign work of God, not produced by the gospel of human effort. No? Hindi po siya nagpo-produce. Sa born again, hindi po nagpo-produce doon po sa gospel human effort. Hindi dahil pangaralan ka para ka ma-born again. Kundi, kaya tayo pinangaralan kasi tayo ay born again na. Tama? Meron na pong response tayo sa mga salita po ng Diyos. No? Kaya po, dito, ito po ay naka-address. Therefore, Paul addresses those who already possess spiritual life. Kaya po, tinatawag din po tayo na believeth, na mga mananampalataya. Believeth is born of God. So, basahin po natin kung sino ba talaga ang mga mananampalataya. No? 1 John chapter 5, basahin po natin. Okay, para po maintindihan po natin, maunawaan kung bakit tayo po ay tinatawag na anak ng Diyos. Bakit tayo tinatawag? Bakit sinasabi ng Lord na tayo pinanganak ng Diyos, no? 5:1, basahin po natin. Okay? Sa 1 John chapter 5 verse 1. Sige po, pakibasa Sister Malo, nakita niyo po. Sige po, 1 John chapter 5 verse 1. Sa page, ano po yan, Nay? Ayan. 743, sister. Sa pinaka-dulo ng papel. 743 po. Yan. Verse 1 na po. 5:1. Sino man ang nananampalataya na si Jesus ang Kristo ay pinanganak ng Diyos at ang bawat isa na umiibig sa Kanya na nagsilang ay iniibig din niya, yaong isinilang sa Kanya. Amen. Malinaw, no? Pag sinabing isinilang, hindi po ito physical ng katawan, no? Kundi tayo ay binago, binorn again, binigyan ng muli ng buhay, no? Sa ating buhay spiritual. Kaya sabi po ni John, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Tingnan niyo po, no? Yung mga mananampalataya pala, ito po yung mga pinanganak ng Diyos. And everyone that loveth Him, that begat loveth Him also, no? At that is begotten of Him. Malinaw po yun, no? Ang bawat daw umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak, no? Tayo po, no? Ang nanganak ang Diyos, tayo ang pinanganak. So yun po yun, siya kasi nag-born again sa atin, nagbago ng buhay natin, nagbigay ng buhay po natin. So, kaya yung dahilan kung bakit naka-address po sa finally, my beloved brethren. Okay? So dito, ano pa po, mga kapatid, ang katibayan. So yun po ang number 1. Kita po natin the address to the brethren. Finally, my brethren. Number 2, the command.
No, anong utos? Be strong in the Lord. Naka-address sa mananampalataya, utos sa pananampalataya, utos po ni Lord. Ang sabi po ni Lord, be strong in the Lord. Magpakalakas sa Panginoon. Tama? Pero, ang ating pagpakalakas sa Panginoon, meron po yan, of course, parte ang tayo bilang anak po ng Diyos. No? So, para tayo lumakas sa Lord, ano po ba ang mga gagawin po natin? Para magiging malakas ang ating pananampalataya, para maging malakas ang ating paglilingkod po sa Lord. Ano ang mga bagay na dapat nating gawin? Sige, Sister Madam. Kahit isa lang, isang bagay na dapat natin gawin para tayo lumakas at sumigla sa paglilingkod sa Lord. Sa akin, Pastor, yung ganito. Yung pag-aaralan, no? Fellowship, pagdalo sa gawain ni Lord, talagang mahalaga po. Kasi dito po tayo pinapalakas ni Lord, no? Dito tayo tinuturuan ni Lord. Dito tayo minumold. Dito tayo hinuhubog, no? Dito tayo tinuturuan ng nais at kalooban po ng ating Panginoon, no? Kaya po ang command ni Lord, be strong in the Lord. Hindi sinabi ni Lord, be strong in man. No? In man. No? Hindi sinabi doon ng palakas kayo sa tao, magpakalakas kayo sa ibang mga bagay. Kundi sabi ni Lord, be strong in the Lord. So malinaw, no? Nakita po natin, Paul does not tell believers to be strong in themselves. No? Maging sa sarili. Hindi niya sinabi na be strong in yourselves, no? Okay? Man is his natural state, no spiritual strength. Even the child of God must depend entirely upon the Lord. So tayo, nagdidepende lang talaga sa Lord. No? Wala naman tayong sariling lakas, no? Kaya tayo po ay sa Lord. Bakit po? Kasi po, kung wala ang Diyos sa buhay po natin, wala po tayong magagawa. Tama po? No? Without God, we can do nothing. Basahin po natin kung ano talata po yun. John chapter 15. No? John chapter 15 verse 5. Okay? John chapter 15 verse 5. Sige po, basahin ni si Agnes. John Ako ang chapter puno ng 15 verse ubas, 5. kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. No, malinaw po 'yon. Kaya inalintulad po tayo ng isang prutas na ubas, no? Kaya tayo ang mga sanga at saka si Lord ang puno ng ubas. Okay? Siya po ang pinagdadaluyan ng lahat. No? Kaya tayo bilang mga sanga, no, bilang lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya, kailangan po tayo magbunga. Kasi wala tayo talaga magagawa kung wala tayo sa ating Diyos. Kailangan ang ating connection, communication sa atin pong Panginoon Diyos na buhay. Okay? So, ano pa po? 2 Timothy chapter 2 verse 1. No? 2 Timothy chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1. 2 Timothy chapter 2 verse 1 po, mga kapatid. Okay? Basahin po ni nanay. Kita po ni nanay. Kita niya nanay. 2 Timothy po chapter 2 verse 1. Ito po na yan. Yan. Sige po na ipakibasa. At ang mga bagay na narinig mo sa akin sa gitna. Ito ba? Chapter 2 na verse 1. Ito po lang na. Ikaw sa makatuyod. Opo. Ikaw sa makatuwid, aking anak, ay magpapalakas sa biyaya na nasa kay Kristo Jesus. Amen. No? Malinaw po. Naka-address po muli yan sa anak, my son. Sabi po ni Pablo doon kay Timoteo at saka sa church, sabi niya,
Thou therefore, my son, be strong in the Lord that is in Christ Jesus. So, utos ulit ni Lord na tayo magpakalakas, no? Sa biyaya na kay Kristo Jesus. Kaya tayo nagdedepende talaga sa biyaya po ni Lord. No, lahat po sa buhay natin, biyaya po yan ni Lord. Kaya acknowledge natin lagi po yung ating Panginoon. Kaya po, kailangan tayo magpakalakas, no? Kaya gawin natin, magbasa, manalangin, dumalo sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. No? Okay, next. The power of His might. The source. No, ang source po, yung power po ni Lord. No? Sapagkat nasabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. No? The strength mentioned here in God's own power, not man's power. No? Binanggit po niya dito, kapangyarihan po ng Diyos, hindi kapangyarihan ng tao. This is the same divine power that accomplished our eternal redemption through the finished work of Christ. Same lang po yung power, no, na ginawa po ni Lord nung tayo po ay tinubos ng ating Peso Kristo, na Kanya na pong ginawa ng pagtubos po sa atin. Kaya dito makita ho natin na napaka-importante yung tinatawag po na the power of His might. No? Ang kapangyarihan ng ng Kanyang kalakasan. No? Ang kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Si Lord po ba na ating paglingkuran, malakas po ba sa lahat? Amen. Yes, malakas po siya. Nagagawa po niya lahat, ang lahat-lahat po ng mga bagay sa mundong ito, ayon po sa Kanyang nais at kalooban. Okay? So, ano po ang mga verse dito na makita ho natin tungkol po sa tinatawag na kapangyarihan po ng ating Panginoon. No, basahin po natin Hebreo chapter 1 verse 3. Okay? Hebreo chapter 1 verse 3. Basahin po natin po mga kapatid. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kalulhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, ay umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen. So, yan po ay tungkol po yan sa ating Panginoon Kristo, ang kanyang ginawa, no? Malinaw po, the exceeding greatness of His power toward us. Christ upholds all things by the word of His power. Malinaw po yun, no? Na kung saan po ang ating Panginoon Kristo ang siyang gumawa ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihang salita. So, makapangyarihan po yung ating Diyos na pinaglilingkuran po ngayon. No? Siya po'y tunay na Diyos na alam po niya lahat. Lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Noong nakaraan, di ba, pinag-aralan natin yung alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. No? Atin po yun na pag-aralan po noong nakaraan. No? At dito makita ho natin yung omnipotent power of God. Kaya ang pinaka-context po nito ng Ephesians chapter 6 verse 10, preparation for spiritual warfare. Kasi po may labanan po eh. Kaya gusto ni Lord tayo ay magpakalakas sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. So may labanan po kasi tayo, no? Totoo ba 'yan, may labanan tayo Amen. sa mundo? Yes. No? Ang atin pong spiritual na buhay, hindi ho physical ang lumalaban, kundi ang ating buhay spiritual, mga kapatid. Kaya po, dito po sa verse 11, basahin po natin ng Ephesians chapter 6 verse 11. Okay? Kaya nga, may tinuturo po si Lord sa atin para po ma-proteksyonan natin yung ating spiritual na buhay. Pakibasa po, nanay, sa 11 po. Opo. Suot
ang buong Ah. baluti ng Diyos Ah. upang makakaya nawa ninyo sumayo laban sa mga lalang ng diablo. Amen. No, isuot daw ang, sabi dito sa ibang salita, isuot dyan sa inyo, dito naman, magbihis kayo, no, ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Yun, diablo kasi kalaban natin, kaya kailangan tayo talaga magpakalakas, no? So, ganun po yan. Kaya ang sabi nyo, finally, my brethren, be strong in the Lord. Kaya ito po yung gagawin natin. Ano po pang gagawin natin para tayo lumakas? Verse 12. Pakibasa sa malo. Verse 12. Sapagkat tayo ay hindi nakikipagbuno laban sa laman at buko, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa espiritual na mga kasamaan, sa matataas na mga dako. Amen. So, ito pala yung mga kalaban natin. So, malinaw po na ang gusto lamang po ni Lord na tayo po ay magpakalakas kasi po may mga kalaban po tayo, no? Minsan yung kalaban minsan ng mananampalataya, yung kanyang sarili, no? Sa paglilingkod po sa Lord, no? Minsan nandoon po 'yon eh. So paglabanan po dapat natin sa pagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukod sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So bukod sa diablo ang ating kalaban, yung mga kadiliman, yung mga tao na ginagamit ng kalaban po natin. Kaya ho, ang kalaban po natin, tanda natin, hindi tao, kundi yung mga ginagamit ng diablo o namamahala ng kadiliman dito po sa mundo. Kaya mahalaga yung kapangyarihan, yung power, no, ng ating Panginoon. Ano pa po? Sa verse 13, anong dapat natin gawin? Okay? Sa verse 13, sabi dito, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. No, malinaw po 'yon. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. So, ibig sabihin, nasa atin ang katotohanan ni Lord. Tama? Yung salita po ng Panginoon. Na may sakbat na baluti ng katwiran ng ating Panginoon, of course. Okay, ano pa? At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Yung kita niyo po yung yung lumalaban sa giyera during the time, noong unang panahon, meron po siyang breastplate dito para pagka tinusok siya hindi matablad kasi bakal, no? Tapos dito kompleto po siya, may armor po siya, no? So, ganun po ang ating pakipagbaka. Kaya ang sabi pa po dito, tuloy po natin, ay bukod dito, sa verse 16, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas na sulgi ng masama. So, nandoon po yung ating pananampalataya. Kasi, yun po ang ating kalasag. Ito po yung panangga, yung cover dito, di ba? Pagka naglaban-laban sila during the time. So, ito po yung kalasag. Ano pa? Verse 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, mahalaga yung katwiran ng Panginoon. Kasi, pagka nasa atin ang salita po ng Diyos, yun po ang ating magiging katwiran. No? Sa lahat ng mga tao na gustong tayo ay pabagsakin,
na gusto nila na tayo po ay mawala sa paglilingkod sa Lord. Pero kung meron tayong ganito, hindi ho tayo basta-basta mabubuwal o mawawala sa paglilingkod po sa Panginoon. Kaya sabi po ni Lord, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Purihin po ang ating Panginoon, nawa po